ang pamilya Duterte. Bakit? Ano meron? Kasi yan ang sigaw ng taong bayan. Hindi niyo pwede kami lokohin. Tapos na ang panloloko ninyo. Tapos na ang tupad-tupad. Putang inang tupad na yan. Napaka-kalokohan lang yan. Yung mga buhayang inang yan. Pagkatadami yung pera, hindi nyo madadala sa hukay yan. Ano ang sabi ng Panginoon, di ba? Pag ikaw'y sakim, yan ay may katapusan. Pero ang mga Duterte, ano ba ang sinasabi ni Tatay Digong? Ang bahay ko, ni-renovate ko lang. Wala kaming Mercedes-Benz, wala kaming Rolex. Pero samantalang ito, nung pumasok na si BBM, ano na ang mga suot ng mga congressman? Yes? Ano ba sa iba't ibang bansa? Ano ba yung mga bansang pinupuntahan niya at pinipilan? Mayayaman na lugar. Amerika, Europe, Singapore, lahat sila may property na dyan. Dahil sa oras na gusto nila magpakasyon, sila ang hihilit, tayo nagpapakahirap. Nagtatrabaho para kumain 3 beses isang araw. Mapag-aral natin mga anak natin, doon lang maligaya na tayo, di ba? Yes. Ano ba yung gusto nyo manihirap? Bigyan nyo kami ng pabahay, magandang hanap buhay, bigyan nyo kami ng church, pabrika. Hindi yung bibigyan nyo kami pag pinaha kami, bibigyan nyo kami ng yero, bibigyan nyo kami ng kahoy. Pag pumakyo, wala na naman. Tapos magbibigay na naman, walang kapagusan. Pero ang budget, patuloy na tumataas ng tumataas ng tumataas. Pero tayo mahihirap. Lalo tayong naghihirap, maghihirap at maghihirap. Kaya ngayon, oras na ito, na dapat natin paratingin sa mga mamamayang Pilipino na this is the moment of truth. Kailangan na natin parating sa mga kamag-anak natin, magsama-sama na po tayo. Tapusin na natin ito. Iluklok po natin si Bibi Inday Sara Duterte! Ayan, mga bayan, oh. Kaya ito talaga natin ipakita hanggang bukas. Itaw na natin ito. Yan. Ay mga trolls na nagsasabi dyan na walang tao. Ayan. Like lang kayo, mga bayan, no? Ayan, tingnan nyo, luluso pa ba tayo dyan sa gitna nila? Di ba? Papasok pa ba tayo sa loob para lang sabihin maraming tao? Ayan, no? Tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga kababayan natin ngayon dito, no? Yan, dito tayo. May panibagong speaker, mga bayan. At sabi ng misis ko, pag ito pumunta doon, huwag kang pagsasalita ng laban sa Amerikano. Kasi may tulong naman ako ngayon sa Carla. Anyway, ang aking pong alam, ang pagkakaintindi sa nangyayari sa Pilipinas ay meron pong tinatawag na control. Control. Kasi ang Pilipinas ay dapat makontrol. Bakit kinakailangan makontrol ang Pilipinas? Kung matatandaan nyo, bago po nanalo si Presidente Digong, ang Presidente at saka si Reagan, Presidente Reagan, ang pinunong Presidente si Obama, meron po silang programa na tinatawag na Pivot to Asia. Ito na ako. Okay, yung pong Pivot to Asia ay isang sistema na kung saan ay napansin nila na ang China ay masyadong lumataas. At ang China ay nagiging challenge o haon doon po sa kapangyarihan ng Amerikano
at noong po mga Greater West. Dahil dito, hindi po nila papayagan na ang China ay maging dominante at sila ay matakpan. Hindi po nila papayagan yan. Kung kaya ang ginawa po noong isang bansang nandun sa malayo, huwag ko lang sabihin ang pangalan, ay halos pinailibutan na po nila ang China sa ngayon. Dati-dati, nung ako po ay nagsalita doon sa Pampanga, nung panahon ng Presidente Digong Apat by the time nung ako ay nagsalita doon ay 17. Ang alam ko po ngayon ay 22 na ang base nila dito. Ang isang problema nung sila po ay nag-war game dito, nagdala po sila ng mga nuclear missiles para sa war game. Unfortunately, hindi po nila inalis pabalik, iniwan. Ang usapan po doon, I think by August, dapat yung wala na dito sa atin. But I think it's really. So, ang sinasabi ko lamang daw po, nagiging problema dito, tama po yung sinasabi ng speaker natin kanina, na kapag nagkaroon ng problema, ang missile naman hindi naman sa Amerika pupunta eh. Hindi ba? Kapag nag-away ang China and Amerika, yung missile ng Amerika pupunta doon sa China. Pero yung missile ng China hindi naman pupunta doon sa Amerika. Dito pupunta sa Pilipinas yun. Kasi yung pinapuputok na missile nandito. Ayan, correct. So, ibig sabihin, tayo po yung nasa gitna. At yun po ang ating pinag-mamaktor na sinasabi natin, huwag naman gano'n. Kami naman yung, wala naman kaming atraso eh, bakit kami yung tatamaan. Pero tulad ng sinasabi ko, ito po ay control. Ano? Kaya mapapansin ninyo, ang pinaka-threat sa kanila, sa Amerika, yung meron po tinatawag ng 1%. Meron mga capitalist o 1%. Sila po yung control almost ang mundo. And they control also America. So, even Trump, si Presidente Trump, yan po ay threat sa kanila sapagkat si Trump po ay anti-war. Ayaw po niya ng gera. At mapapansin nyo, during the administration ni Trump, wala pong gera eh. Ngayon, nagkataon pa na ang presidente natin ay si Presidente Duterte. So, hindi rin po siya pabor doon sa mga gera-gera. So, ang nangyari sa ating mapapansin nyo, by that time, ang ating pong pansasama kaibigan natin ng China, at the same time, kaibigan din natin ng Russia. Kasi wala naman tayong kaaway eh. Pero sa ngayon, meron na tayong kaaway. Dumadami ang kaaway natin. Anyway, so sinasabi ko po yung control. Ano? So, hindi nila papayagan na ang control nila ay mawala sa Asia sapagkat naging dominante na nga ang China. Now, paano ang ginagawa nilang technique o ginagawa nilang tactic sa Pilipinas? Okay, dahilan sa sila ay hindi po pwedeng makialam ng tuwiran. Tandaan, hindi sila po pwedeng makialam ng tuwiran. Kinakailangan nilang gumamit. Kinakailangan nilang gumamit ng mga tao dito sa atin na kanilang kayang kontrolin. Now, ito po sa aking paniniwala lang ha, personal ko po ito. Ang ating pong presidente is an adjunct president. Oops, adjunct president. Ibig sabihin, mapansin ninyo, sa Amerika, si Biden is almost cannot do anything. Correct. Biden can no longer perform yung task niya as president. And yet, America is continually working and powerfully going. Why? Because it is not Biden who is running the show. Katulad sa Pilipinas, it is not Marcos who is running the show. Merong powerful na nandoon sa taas who is controlling. Now, yung sinasabi ko natin na si President papalitaw ay si Inday Sara, malaking problema yung para sa kanila. Because once you put Inday Sara, detrimental sila doon sa kanilang policy. Hindi po pwede. Hindi po pwede ilagay. Dahilan sa kapag yan ang inilagay ko, paano ang kanilang interest. What I'm saying is the interest of the higher up na nagkukontrol. Yan ang problema at yan ang dilema nating mga Pilipino. Dahil sila ang gustong mag-control, tayo ang may problema ngayon.
Ang problema, napansin niyo ba? Even during the time ng siege ng KOJC, ano? Ito, yung KOJC ng siege doon. Sino ang tumulong sa KOJC? Wala. Now, pag tinignan po natin sa ating konstitusyon, kapag po ang ating lipunan ay wala nang pupuntahan, sino po ang dapat tutulong sa atin according to the Constitution? Ano po? Walang iba kundi ang Armed Forces of the Philippines. Ito po ang huling pupuntahan ng mga tao kapag wala na po tayong mapuntahan. Ang problema, kahit sila ay hindi po natin mapuntahan. Bakit? Sapagkat siyempre, yung pong mataas na makapangyarihan at saka po yung ating sandatahan, sila po ay magkasama. Magkasama yan dahilan sa sila ay mapapansin nyo, naghahasa sila ng pakikipaglaban na magkakasama. So ibig sabihin, maging ang ating tanggulang pambansa ay kasama nung nandoon sa taas. So kaya pag sinabi natin na sa itatapusan, hindi nila yan gagawin. So, anong problema natin? Wala tayong mapuntahan. Yung presidente natin, to my opinion, is an adjunct president. Hindi naman siya talaga ang nagpapatakbo ng ating lipunan. Kundi yung nandoon sa taas, sila yung nagkukontrol, sila yung nagsasabi kung anong gagawin. Now, in order for them to eliminate, again, in order for them to eliminate the threat, na ang threat na sa kanila ay yung papalit. Kung sakaling mawala ang presidente, ang papalit dyan ay si Sara Duterte. They cannot afford to have her as a president. They cannot. Ayan, bayan, dito na tayo. Maiintindihan ninyo yung sinasabi ni Inday Sara na kung ako ay lukutuloy. Alam niya Yan. kung saan kami ng Siyempre, dito na yung pupunta. Somebody out there is really threatening her. At alam ko niya. Kaya sinabi niya na kung ako ay papatayin. Ito, para makabawi lang. Bakit? Ano Ay. sinasabi? Ano naging problema niya? Kasi during the time when Benigno Tapusin ko na to. was killed, there was no retaliation Ayan. or revenge on the Oh, ito. Ito yung sinasabi nyo, konti tao lang. Oh. Ayan, no. Oh, natakpan lang sila, no, dahil sa may tarpaulin na yan, ang tarpaulin na yan, mga bayan. Ayan, oh. Oh. Ayan, mga bayan. So hanggang dito na tuloy natin yung update natin mamaya, mga bayan. Nakita niyo yung salita niya, it's hypothetical. Hypothetical yan if that is a conditional threat, pero pinagdidiitan nila na ito daw ay talagang threat. Ay hindi ko na po alam kung paano tayo lalagay. Ang sabi nga po Yan. yung Ni Marcos ay basura. Tingnan mo, hindi kinuha yung basura dito ng MMD. Hindi lang, sinadya o hindi. Ito ang mukha ng presidente sa Anong gobyerno Pilipinas. ni Marcos yan? So dahil basura na siya, sino natin? Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Marcos alis! Ayan, mga bayan. Dahil tayo po ay mga Duterte diehard supporters, tayo po ay sumusunod sa maayos na pagtitipon sa lugar na to. So, maraming salamat po sa mga kapwa-vloggers ko na araw-araw ay tinalakay kung gaano kalago ang gobyerno nito. Mga ordinaryong empleyado, makinig kayo sa sasabihin ko. Mga ordinaryong mga magsasaka drivers, mga manggagawa, dapat ninyo malaman ito. Uwi ka ba, Camilo? Ah, Alam niyo ba
Dalamig na. Dalamig ka. ng Marcos admin Ha? Kotse. ay pinalantado tayo. Baka bumapaw. Hindi nila pinalam na nagbinta na sila ng 25 tons na ginto. Yan ay gold reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ito nabalita sa mainstream media.